أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Muli, mga kapatid sa Islam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga masya-Allah biyayang natatanggap natin araw-araw, at naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ating pagsisikap upang masagawa natin ang mga kaukulang pagsamba ngayong buwan ng Ramadan. Kanina, yun na siguro yung natikman nating pinakamasarap na, mashallah, sahur. Hindi pala sahur, iftar. Binabanggit ko to kasi nais kong pasalamatan yung mga katulong natin sa lahat ng naghahanda sa ating pang-araw-araw na gawain sa masjid. Lahat, pati mga nag-aayos, nagpapaganda ng masjid natin, ultimo yung mga naglilinis ng mga paligid, nag-aayos ng pagkain dahil hindi yon basta-bastang gawain. At yan timpalaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, at gawing ikhlas ang ating mga salita at ating mga gawa. Amin ya Allah. Kabilang yun, wallahi, sa pinakamagandang dua na dinudua ng imam natin sa kunut, na ya Allah, gawin mong ikhlas ang aming mga salita at aming mga gawa na para lamang sa iyo, at tanggapin nawa yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala ng kanyang mga mensahero. At batid ba natin na ang mga mensaherong ito ay mula lang sa iisang angkan? Mula sa angkan ni Ibrahim alayhi salam, ang propetang si Abraham, si Ismail, si Isaac, at unfortunately walang propeta, walang sugo na kabayan natin sa Pilipinas. Subhanallah. Walang taga Pampanga, walang taga Luzon, walang taga Visayas. Ang lahat sila ay galing sa angkan ni Ibrahim alayhi salam. At mula sa mga mararangal, o sila ay mga iningatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang magte-testimony at sasabihin, dati kung siraulo, lasinggero, luko-luko, at ngayon kinausap ako ng Diyos at isa ng mensahero o sugo. Walang ganong kasaysayan. Kaya sinasabi ko ito dahil kahapon natalakay natin na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 years old nang siya ay naging tagapaghatol sa Makkah upang ibalik ang black stone sa Kaaba. Sa 35 years old na yon, na-establish o naging ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng reputasyon na animoy hinahanda siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang napakalaking misyon. Ito ang ilan sa kanyang mga na itaguyod na reputasyon sa Makkah. Napapansin ng lahat na para bang siya ay laging iniingatan. Pati si Maysara, iniingatan na madisgrasya. Literally. Kaya kung mapapansin, maraming nagtetestimonya, nagpapatotoo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay halos hindi tinatamaan ng sikat ng araw. Dahil laging merong ulap sa likod. At ang mga paligid ay parang hindi kayang saktan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, palatandaan na siya ay iniingatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa katangian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung edad na yon, tinutukoy ko, ito ay edad bago dumating ang unang revelasyon. Bago siya gawing propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay galit sa mga khurafat, yung mga pamahiin. Lahat ng pamahiin, wag mong sasabihin sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagagalit siya. Nagtataka siguro yung mga tao, nagagalit ba ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oo, matatalakay natin sa sira ang ilang mga pagkakataon na nagagalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yashhad a'yad o ihtifalat al-shirkiyah. Ang sabi ng aklat, siya ay hindi naging kasama sa anumang mga pagdiriwang na naroon ang mga shirk. Pagdiriwang na shirk. Mahirap to sa panahon natin. Alam niyo yung mga birthday, fiesta, Pasko, bagong taon, Valentine, lahat yan ay shirk. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi naging bahagi
ng anumang pagdiriwang ng shirk. Pero ngayon, naubos na yung boses natin, lahat na ng pamamaraan ginamit natin. Huwag kayo sumali dyan, huwag kayo magdiwang, huwag kayo magdiwang. Makikita mo isa ka na, doon na naman, nagsiselebrate. Mga Muslim. Nauuna pa. Paputok, meron din, nagpapaputok din. Pasko, nagsusuot din ng pampasko. Allahumma musta'an. May pangyayari, may tagpo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinama ni Abu Talib ang kanyang tiyuhin sa isang okasyon na kailangan sila ay magpugay sa kanilang mga Diyos-Diyosan at tumanggi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa aklat na sila ay bahagyang nagkatampuhan dahil sa pagtanggi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumatanggi talaga yung Muslim pag alam niyang may shirk yung pagdiriwang na yan. Ewan ko lang ngayon at hindi ko maintindihan ang marami sa mga Muslim at sama ng sama. Sinabi na ngang shirk yan, sama pa rin ang sama, birthday pa rin ang birthday, o kaya Pasko pa rin ang Pasko, wa'udhu billah. Lam ya'kul ala, hindi na italang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumain ng anumang pagkaing inalay sa Diyos-Diyosan. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Naway gawin din tayong dalisay ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yasbir ala sima'i half billat wal uzza. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit natin noong nakaraang araw, ang mga Quraysh ay sumpa ng sumpa, wallati wal uzza. Ibig sabihin, sumpa man kay Lat o sumpa man kay Uzza. Yung dalawang yun, ang mga Diyos-Diyosan, pinakamalalaki na ribulto ng mga Quraysh. Pag naririnig niyo, naiirita siya at di siya makatiis, umaalis siya, umiiwas siya, sallallahu alaihi wasallam. Basta sinasabi yung wallat wal uzza. Meron tayong natanggap na tanong dahil nga siya ay lumaking Christian, nakadikit na daw sa kanyang dila yung Sus Maria Josep. Sus. Kala lang nila wala. Pero yung pagsabi ng Sus, yun ay hango sa Jesus Maria Jose. Sus Maria Josep. Dahil nakasanayan mo, lagi mo sinasabi, Sus. Anong solusyon? Nangyari ito sa mga sahaba nung nagsipag-Muslim sila, nababanggit pa rin nila ito, wallat wal uzza. Narinig ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, alam kong hindi yan ang laman ng puso mo. At pag yan ay nasabi mong muli dahil nakasanayan ng dila mo, ang sabihin mo ay La ilaha illallah para takpan niya yung pagkakamali mo na yun. At naway tanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating dila yung mga salitang may bahid ng shirk. At ab'adun nas min syurbil khamar. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pinakamalayong taong posibleng uminom ng alak. Noong panahon nila, halos lahat ng tao umiinom ng alak at madadaanan natin yan, mapag-aaralan natin yan. Pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay imposibleng uminom ng alak dahil yun ay nakakapagpababa ng moral ng tao. Di ba? Totoo. Paano pa kaya kung drugs? A'udhu billah. Kaya galit na galit yung incoming president. Okay. Mga kapatid sa Islam, 3 years bago dumating ang revelasyon, ang pinag-uusapan na natin ngayon dito ay ang nubuwa, ang pagpapahayag o pagdedeklara na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ni Allah. Siya ay may mga palatandaan na malapit na dumating ang unang revelasyon. Sinasabi ng ating mga aklat na palagi na siyang nananaginip. 3 taon bago dumating yung revelation, palaging nananaginip ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kinaumagahan, subhanallah, yung napanaginipan niya, nangyayari. Nananaginip siya ngayong gabi, halimbawa, nanaginip siya ngayong gabi na merong darating ng mga tao mula sa Palestine o mula sa Sham. Kinaumagahan, makikita niya, grupo ng mga tao darating galing sa Sham. Bakit? Sinasabi ng ating mga ulama, ang panaginip ng mga propeta ay wahyu o revelation. Katulad ni Ibrahim alayhi salam, nang siya ay nanaginip na kanyang kinakatay ang kanyang anak para ialay kay Allah, wala siyang pag-aalinlangan na ito ay instruction ni Allah. Nung nanaginip siya na kailangan niyang katayin si Ismail alayhi salam, ginawa niya dahil hindi tsansa o hindi nagkataon ang mga panaginip ng mga propeta, yun ay revelasyon, yun ay instruction, yun ay utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pa, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung malapit na dumating ang revelasyon, ang sabi niya, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'as. Sabi niya, meron akong kilala o alam na bato sa Makkah. Sa tuwing dumadaan ako doon, nagsasalam sa akin, Assalamu alayka ya Rasulallah. Nagtataka siya at tinitingnan niya, yung bato nagsasalita, Sallallahu alayhi wasallam.
Palagi yun. Palaging pag dumadaan siya doon, yung bato na yon, Assalamu alayka ya Rasulallah. Nagtataka siya, laging nagsasalam yung bato na yon. At pangatlong palatandaan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay naging kaibig-ibig sa kanya ang khalwa at ta'abbud sa Garul Hira. Sa mga nakapunta na ng Makkah, meron dito, no? Yan, Garul Hira na yan, kung hindi ako nagkakamali, yung kuweba ng Hira. Kung hindi ako nagkakamali, humigit kumulang 10 kilometro pa para sa Kaaba. Pero nung panahon na yon at bulubundukin ng Makkah, pinupuntahan yan araw-araw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung ang bahay niya ay malapit sa Kaaba, na naiulat doon siya nakatira kay Abu Talib, o malapit man doon sa Kaaba, naglalakad siya ng humigit kumulang 10 kilometro at doon niya gustong sumamba sa Garul Hira. Palagi niyang gustong sumamba to. Ngayon, kung sinasabi natin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sumasamba, anong reliyon niya? Pumasok ba sa isip niyo yun? Sumasamba siya doon. So anong reliyon niya doon? Sinasabi ng ating mga ulama, ang reliyon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay reliyon ng kanyang mga ninuno na si Abraham alayhi salam, Ismail alayhi salam. Ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Paano yun? Sumasamba siya, doon siya humihiling, doon siya nananalangin, doon siya nagpapasalamat. At hindi katulad ng mga Quraysh na kanyang nakagisnan. Kabilang yun sa proteksyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit lumaki siya sa gitna ng mga musyrik o pagano. Subhanallah, gusto ko lang kumuha ng aral dito. Di ba yung kinalakihan ng bata, yun ang kanyang magiging reliyon? Totoo, hindi. Kung ang bata ay palaging nakikita yung altar na yun ang dinadasalan ng kanyang mga magulang, ng kanyang pamilya, yun din ang dadasalan niya. Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Nang siya ay 40 years old, 40 taong gulang, gabi ng Ramadan, subhanallah. Sinasabi ng ating mga ulama, 21 pa daw ng Ramadan. 21 ng Ramadan, at siya ay nag-iisa para sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mag-meditate. Gusto niyang kausapin si Allah subhanahu wa ta'ala sa Garul Hira. Dito dumating si Jibril alayhi salam sa larawan ng tao na nakaputi at sinabi sa kanya, Ya Muhammad, Iqra. Subhanallah. Iqra. Ano yung Iqra? May dalawang meaning ito. Ang kahulugan nito ay magbasa ka o di kaya mag-recite ka. Parehong tama yun. Mag-recite o kaya magbasa. Iqra. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, hindi ako reciter, hindi ako manunula o hindi ako nakakabasa. Inulit ni Jibril alaihi salam, Iqra. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Yung pangalawa, inakap siya ng mahigpit hanggang sa makapos siya ng hininga at sabi sa kanya, Iqra. Ma ana biqari. 3 beses siyang sinabihan na Iqra, Iqra, Iqra. 3 beses siyang tumanggi na hindi ako marunong magbasa. Pag yakap sa kanya ni Jibril alayhi salam ng mahigpit sa panangatlong pagkakataon at sinabing Iqra, binitawan siya at nakapagbasa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ang unang 5 aya sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na naglikha. Khalaqal insana min alaq. Naglikha sa tao mula sa alaq, yung isang bagay na mudgha, yung malambot at parang nginuya o dugong namumuo, sabi ng mga tafsir. Iqra wa rabbukal akram. Magbasa ka at ang iyong Panginoon ay naging marangal sa iyo. Alladhi 'allama bil qalam. At siya ang nagturo sa tao ng panulat. At tinutukoy dito ang kaalaman, 'allamal insana ma lam ya'lam. At tinuro sa tao ang kanilang hindi nalalaman. Ito ang mga unang aya sa marangal na Quran at pagkatapos nito ay binitawan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Jibril alaihi salam at umalis siya doon, dali-dali siyang pumunta sa kanyang asawa na si Khadija radhiyallahu anha. Pagpunta niya kay Khadija, ito yung famous na sinabi niya, siya ay takot na takot, nanginginig. Nanginginig. Dahil hindi siya sanay, hindi ordinaryong pangyayari, yung kapangyarihan na sa kanya ay lumabas sa kanyang harapan. At sabi niya sa kanyang asawa, Zammiluni, Zammiluni, balutin mo ako o balutin mo ako. At
Kinwento niya kay Khadija radiyallahu anha ang nangyari sa bundok ng o sa kuweba ng Hira. Dito, tungkulin talaga ito ng mga may bahay, ng mga misis. Yung mga asawa nyo marahil sa inyo lang nagpapakita ng takot, sa labas ang tapang. Walang masama doon. Kung sabihin mo sa asawa mo na kanina kinabahan ako okay lang yun. Kasi tungkulin ng asawa mo na minsan palakasin ka. Hindi ba? Dito, makikita nyo si Khadija radiyallahu anha, nung ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zammiluni, talagang takot na takot siya. At sabi ni Khadija, teka, relax. Hindi ka pababayaan ni Allah. Binanggit ang magagandang katangian niya. Alam mo, ikaw, hindi ka naging pabaya sa pamilya mo. Wala kang nilokong tao. Naging makatarungan ka. Hindi ka nagnakaw. Ikaw ay ganito. Bakit ka pababayaan ni Allah? So, ikaw ay huwag mangamba at ikaw ay hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, si Khadija radiyallahu anha ay may pinsan na ang pangalan ay si Waraka bin Naufal. Siya ay isang tinatawag na tagasunod ng kasulatan, people of the book. Sinama ni Khadija ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya at doon ay pinaliwanag ni Waraka kung ano yung nakita mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating pag-aaralan bukas inshallah. Pero gusto ko lang bigyan ng diin ito, mga kapatid sa Islam. Pag muni-munihan natin, ngayong gabi, wallahi al-azim, anong unang salita ang sinabi ni Allah? Iqra. Ang unang 5 aya sa Quran patungkol sa kaalaman. Kita nyo? Ibig sabihin, kung meron mang pinakamahalagang dapat pagkaabalahan ng ang Muslim, dito sa mundo, ang alamin ng iyong reliyon. Dahil hindi ka wallahi magiging tagumpay sa iyong pamumuhay dito sa mundong ito kung hindi mo nauunawaan ang iyong reliyon. Kaya ang dua ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihna fid din, ya Allah, ipaunawa mo sa amin ang aming reliyon. Kaya ganito kahalaga ang kaalaman na ito sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila kung sino man ang tumahak sa daan, na doon sa daan na yon ay makukuha niya ang kaalaman sa reliyon sa Islam, wallahi, padadaliin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang pagpunta mo sa paraiso. Kaya mga kapatid sa Islam, patuloy nating palaguin ang ating kaalaman sa Islam, lalo ngayong buwan ng Ramadan at ang pagtuklas sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.